Tatalakayin ko ngayon ang tanong ni Kasapat mula sa Nel TV at Adventures. Ang kanyang tanong ay, Gods, pwede ba akong humingi ng favor? Pwede mo bang i-explain ang mga gods ng Apocalypse? Sino sila, saan sila sikat, at saan sila galing? Isasama ko na rin na kabilang sa mga outer gods ang nagmungkahi na kailangang may mapanalunan ang mananalo sa Apocalypse. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Kilalanin natin kung sino-sino nga ba ang magsasalpukan sa darating na Apocalypse. Unahin na natin ang laban ng puno ng aksyon at tensyon. Sun Wukong vs Prometheus. Si Sun Wukong, ang hari ng mga unggoy, ay ipinanganak mula sa isang mahiwagang bato, at pagkatapos niyang makalaya, idineklara niya ang sarili bilang hari ng mga unggoy. Ang kanyang sandata ay isang mahiwagang haligi na ginamit upang sukatin ang karagatan, na may kakayahang baguhin ang laki nito ayon sa kanyang kagustuhan. Siya ay nagsusuot ng korona na lumiliit at nagdudulot sa kanya ng sakit, ginagamit ito upang kontrolin siya sa paglalakbay patungo sa kanluran, ngunit sa The Apocalypse of the Gods, wala siyang korona bagkus ay isang choker na kwintas na maaring katumbas ng korona ang epekto. Bagaman may mga sumasamba sa kanya, si Sun Wukong ay hindi mula sa Budista o Taoistang mitolohiya kundi nagmula sa klasikal na nobelang Chino na Journey to the West. Naging immortal si Sun Wukong sa pamamagitan ng pagsasanay mula sa isang pantas, pagbura ng kanyang pangalan sa aklat ng kamatayan, pagkain ng prutas ng immortalidad, pag-inom ng tableta ng immortalidad, at pag-inom ng alak ng immortalidad. Bukod dito, kaya ni Sun Wukong na mag-anyong 72 iba't ibang nilalang, kasama na ang mga hayop at bagay. Si Prometheus naman ay isang titan sa mitolohiyang Griego, kilala bilang isang makatao at matalinong nilalang. Siya ang may likha ng sangkatauhan mula sa luwad at naging tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga Diyos. Sa isang kilalang kwento, ninakaw ni Prometheus ang apoy mula sa Olympus at ibinigay ito sa mga tao, na nagbigay daan sa kanila upang umunlad at magtagumpay. Dahil dito pinarusahan siya ni Zeus, ang Diyos ng mga Diyos, sa pamamagitan ng pagpapatali sa isang bundok kung saan isang agila ang araw-araw na kinakain ang kanyang atay, na muling tumutubo tuwing gabi. Ang karakter ni Prometheus ay sumasalamin sa sakripisyo at paghihimagsik laban sa kapangyarihan para sa kabutihan ng sangkatauhan, at kung sakali man na gawin talaga ng mga authors na titan si Prometheus sa Record of Ragnarok, iliste nyo na nakakakilabot ang isang yan tapos magiging kasanggapan ng sangkatauhan. Suzaku vs Indra. Si Suzaku, ang Vermilion Bird, ay kumakatawan sa elemento ng apoy at direksyong timog. Nagmula sa mitolohiyang Chino, si Suzaku ay isa sa 4 na auspicious beasts kasama ang Azure Dragon, White Tiger, at Black Tortoise. Ang 4 na hayop na ito ay sinasabing nagpapalayas ng kasamaan at tumutukoy sa iba't ibang direksyon. Si Indra, mga Koops, ang hari ng mga Debes, ay nauugnay sa mga bagyo, kidlat, ulan, daloy ng ilog, at digmaan. Ang kanyang karibal ay si Vritra, ang personifikasyon ng tagtuyot, na tinalo ni Indra upang magdala ng init at ulan sa mga tao. Madalas na ikinukumpara si Indra kay Zeus, na may hawak na kidlat at nakatira sa Mount Meru. Sa Budistang mitolohiya, siya ay namumuno sa kaharian ng muling kapanganakan, at sa Record of Ragnarok naman, si Indra ay nakipaglaban kay Rudra ngunit hindi na idinitalye pa kung gaano katindi ang kanilang naging laban. Bagamat natalo ang God of Lightning na si Indra, masasabi ko na bakulaw rin ang isang to at hindi basta-basta madaling matatalo. Neza vs Morrigan. Si Neza, ang pangatlong prinsipe ng Lotes, ay naglalakbay gamit ang mga roller skate na may mga gulong na nagbabaga at may hawak na sibat na sa bandang dulo ay may apoy. Ang kanyang ina ay nagbuntis sa kanya sa loob ng 3 taon, at siya ay ipinanganak bilang isang tipak ng laman, na kanyang sinira upang pigilan ang kanyang ama na siya ay atakihin. Pinatay ni Neza ang anak ng hari ng Sea Dragon matapos itong subukang kidnapin ang kanyang mga kaibigan, at pagkatapos ay isinakripisyo ang kanyang sarili upang maiwasan ang pagbaha ng Dragon King sa kanyang bayan. Siya ay muling ipinanganak na may bagong katawan na gawa sa mga bulaklak ng lotes ng kanyang guro. Muling namatay si Neza ngunit muling binuhay ni Buddha at natalo ang 78 na mga demonyo. Sa kalaunan, nakipaglaban at naging kaibigan ni Neza si Sun Wukong. Si Morrigan, ang reyna ng mga multo, ay isang kilalang diyosa ng digmaan, kamatayan, at tadhana sa mitolohiyang Irish. Kilala siya sa kanyang kakayahang mag-anyong iba't ibang hayop tulad ng uwak at lobo, at madalas siyang nagdadala ng malas o tagumpay sa mga digmaan. Saglit lang mga Koops, alam nyo ba na minsan nang nagharap si Cuchulainn at Morrigan?
Nagpakita si Morrigan kay Cuchulainn sa anyo ng isang magandang dalaga at inalok siya ng pagmamahal at proteksyon. Ngunit tinanggihan ni Cuchulainn ang kanyang alok na hindi niya alam na ang kanyang kausap ay ang makapangyarihang Diyosa. Dahil sa kanyang galit, nagpa siya si Morrigan na maghiganti. Sa kabila ng kanilang tunggalian, sa kanyang huling laban, nagpakita si Morrigan bilang isang matandang babae na nag-aalok ng gatas kay Cuchulainn. Tinanggap niya ito, at sa huli, napagtanto niya na sa kabila ng kanilang mga hidwaan, si Morrigan ay nariyan upang tuparin ang kanyang tadhana. Ang kanilang engkwentro ay nagpapakita ng komplikadong relasyon ng bayani at Diyosa, kung saan ang kapalaran at kaguluhan ay magkasama sa kwento ng kanilang buhay. Ahura Mazda vs Muramasa. Si Ahura Mazda ang Panginoon ng Karunungan ay ang Diyos ng paglikha mula sa mitolohiyang Zoroastrian, isang sinauna at medyo hindi kilalang relihiyon. Siya ay nasa walang hanggang laban-laban kay Angry Mainyo at sa kanyang hukbo ng mga Devas, na kumakatawan sa lahat ng kasamaan sa mundo, habang si Ahura ay sumasagisag sa lahat ng kabutihan. Si Ahura Mazda ay may 101 na pangalan, katulad ng Abrahamic God na may 101 na pangalan. Ang Zoroastrianismo ay isang monotheistikong relihiyon, kaya't si Ahura Mazda ang pinakamalapit na katumbas ng isang Abrahamic God sa kontekstong ito. Si Muramasa naman ang demonyong panday ng espada, ay isang panday mula sa panahon ng Muromachi sa Japan, kilala sa paggawa ng mga espada na napakatalas na ginamit ng mga samurai noong panahong iyon. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga espada ay nakakuha ng reputasyon bilang mga sinumpang bagay, na nauugnay sa mga hindi magagandang pangyayari. Ang mga espada na ito ay sinasabing nauuhaw sa dugo at maaaring magposes ng mga tao upang patayin ang iba o ang kanilang mga sarili. Enma-Dayo vs Shinigami. Si Enma-Dayo ang dakilang hari, ay ang hukom ng mga patay na nagtatakda kung saan mapupunta ang bawat kaluluwa sa kanilang hinaharap. Mayroon siyang dalawang alagad, sina Gozo at Mezo. Si Enma ay nagmula sa Hinduismo bilang Haring Yama. Sa kabila ng kanyang mabagsik na hitsura, kilala si Enma sa pagiging mabait, lalo na sa mga bata, bagaman madalas gamitin ng mga magulang ang kanyang pangalan tulad ng Boogeyman. Sa Budistang mitolohiya, si Enma ay isang debotong Budista na nakatakdang maging isang Buddha kapag ang lahat ng kaluluwa ay malaya na mula sa pagdurusa. Shinigami ang Diyos ng kamatayan, ang kanyang tungkulin ay gabayan ang mga kaluluwa ng mga namatay patungo sa kabilang buhay. Ang pangalan Shinigami ay literal na nangangahulugang Diyos ng kamatayan o mga ani ng kaluluwa. Karaniwang inilalarawan ng Shinigami bilang mga nilalang na nag-aangkin ng kakayahang kontrolin ang buhay at kamatayan ng mga tao. Sa ilang kwento, sila ang nagtatakda ng oras ng kamatayan ng isang tao at sinisigurado na ang mga kaluluwa ay hindi mawawala o maliligaw. Bagamat ang konsepto ng Shinigami ay hindi orihinal sa tradisyonal na mitolohiyang Hapon, lumaganap ito sa modernong kultura, partikular sa mga anime, manga, at iba pang anyo ng popular na media. Sa mga kwentong ito, madalas silang inilalarawan bilang mga misteryosong nilalang na may kakayahang manipulahin ang tadhana ng tao. Leviathan vs Belial. Si Leviathan ay isang higanteng halimaw dagat sa mitolohiyang Hudyo at Kristiyano. Sa Biblia, partikular sa aklat ng Job, inilarawan siya bilang isang napakalaking nilalang na may malakas at makapangyarihang panga. Isa siya sa mga pinakakilalang halimaw ng dagat, madalas na itinuturing na simbolo ng kaguluhan at kalikasan na hindi mapipigilan ng tao. Sa iba pang mga teksto, tulad ng mga apocryphal na aklat at mga akda ng mga sinaunang Rabino, si Leviathan ay madalas na inilalarawan bilang isa sa mga nilalang na nilikha ng Diyos na napakalaki at napakalakas. Sa ilang tradisyon, sinasabing sa wakas ng panahon, papatayin si Leviathan at ihahandog bilang pagkain sa mga matutuwid. Si Belial ang Diablo mula sa Biblia. Ang terminong Belial ay historikong ginamit upang tukuyin ang isang walang kwentang tao. Si Belial ay inilalarawan bilang hari ng kasamaan at prinsipe ng kadiliman, na kalaunan ay naging kasing kahulugan ng Diablo. Siya ay kumakatawan sa kaguluhan at kasamaan, na tumututol sa Diyos, at siya ang ikalawang pinuno ng impyerno pagkatapos ni Lucifer. Magiging interesante na malaman kung si Belial ay may kaugnayan kay Beelzebub, dahil pareho silang konektado kay Satan, at si Belial ang pinakamalapit na representasyon ng Diablo. At ang huli, Ra-Horekti vs Cuchulainn. Si Ra-Horekti, ang supreme god ng sinaunang Egypt, ay kilala bilang isa sa mga orihinal na Diyos at ang Diyos ng araw. Ang mga pyramid at obelisk na sumisimbolo sa Egypt ngayon ay mga monumento ng pananampalataya ng tao kay Ra. Sa isang makasaysayang pulong ng mga Diyos tungkol sa paglikha ng sangkatauhan, kabilang si Ra sa mga dumalo.
Gayunpaman, minsan niyang sinuwi ang konseho at tinangkang wasakin ang sangkatauhan sa kanyang sariling kaparaanan. Ang demigod na si Cuchulainn, ay isinilang bilang isang unwanted child na may daladalang espada ng isang undesirable. Siya isang lone hybrid warrior, isang kalahating Diyos at kalahating tao mula sa mga mito ng Celtic pantheon. Siya ay itinuturing na isang gwapong binata ngunit sa ibang kwento, nagiging isang demonic beast siya sa labanan. Isa siya sa mga outer gods at mula sa kanyang nakaraan, binigyan siya ng pangalang The Unruly. Ngayon na may ideya na kayo kung sino-sino ang magsasalpukan, pag-usapan natin ang nabanggit ko sa intro ng video tungkol sa Diyos na nagmungkahi na kailangang may mapapanalunan ang mananalo sa torneo ng Apocalypse. Mga Kops, ang nagmungkahi na kailangang may makuhang premyo ang mananalo ay isa rin sa mga outer gods, isang revelasyon na maaaring hindi napansin ng karamihan. Hindi ko na kayo bibitinin pa, ito ay walang iba kundi ang Egyptian god na si Ra. Mababasa natin ito sa Kabanata 1 ng The Apocalypse of the Gods. Alam kong napaisip kayo agad kung paano ko nasabi na kabilang si Ra sa mga outer gods at ano ang mga ebidensya ko, kaya uumpisahan natin ito sa pag-uugali ng Egyptian god. Walang takot niyang sinasagot-sagot si Zeus na para bang ang tingin niya dito ay mahinang Diyos lamang at maliwanag na hindi niya gusto ang pamumuno ni Zeus sa kalangitan. Hindi lang iyan. Sapagkat handang-handa ang Egyptian god na makipagbakbakan kay Zeus at hindi siya natatakot sa lakas ng Diyos ng mga Diyos, para bang kakayanin niya talaga ito sa isang laban. Dito pa lang, medyo mapapaisip ka na sa mga pinaggagawa niya. Pero malilinawan ang lahat sa panel na ito, kung saan nakasaad na kasama pala si Ra sa Unstoppables. Teka lang, alam kong napaisip kayo kung ano na nga ba ang pinagsasabi ko at ano naman ngayon kung kasama ang Egyptian god sa Unstoppables. Mga Kops, ang tinutukoy ko dito ay ang revelasyon ni Hermes tungkol sa mga outer gods, at pasok sa banga si Ra sa Unstoppables, at hindi na ito maipagkakaila pa. Ito na rin ang magpapaliwanag kung bakit si Anubis ang nakapasok sa Ragnarok at hindi na isama si Ra, isang matindi, nakakakilabot at ubod ng lakas na Diyos. Sa kadahilan ng isa siya sa mga outer gods, o sa madaling sabi, kalaban ng kalangitan. Kaya sa mga nag-aabang ng The Apocalypse of the Gods Kabanata 2, masasabi ko ngayon pa lang na ang round 1 na magaganap sa pagitan ni Ra at Cuchulainn ay laban ng parehong outer gods. Isang kabang-abang na laban na paniguradong hindi natin palalampasan. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Jo Thompson, Best Hyperfishing, Ricky Rosendo, Ednel Cebolino, Ilby Sanggalang at Riol Supas. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!